So what's up sa inyo mga chong? Welcome back to another episode dito sa aking channel. Ngayon, meron tayong pupuntahan sa pinakamagandang lugar na pupuntahan natin dito sa Zambales, New Zealand. Ito ang pinakamagandang lugar na pupuntahan natin sa Zambales. So ito yung pinaka destination natin na pupuntahan natin papuntang Zambales, New Zealand. So ito ang dadaanan pinaka unang point natin dito sa Quezon Ave, dito sa Quezon City. So madadaanan ko yung lugar na papuntang monumento, papuntang Valenzuela, papuntang Bulacan, tapos papuntang mga iba-ibang lugar na pupunta natin. Madadaanan natin yan mamaya. So tara, samahan nyo ako sa aking paglalakbay papuntang Zambales, New Zealand. So tara, let's go mga chong! One, two, three, four! So yun na nga mga chong. So nakalangpas na tayo ng Valenzuela. So ito na yung papasok na papuntang Bulacan. So yan, nasa stoplight na ako. So paglakpas natin dyan, yung mga ginagawang mga kalsada. Kasi madalas talaga yan ginagawa yung kalsada sa kahabaan ng highway na yan. So ayan, naka-go na ako. So dito sa papuntang Bulacan, so madadaan natin yung arko ng Bulacan. So yan, tapos dire-diretso na ako niyan. So pagpasensyahan na ako mga chong, kasi di talaga ako marunong magpaliwanag pagdating sa itong mga voice over. And yan, nakikita natin na ginagawa yung kalsada. So nasa kakabaan na ako niyan ng parang Marcos Highway papuntang arko ng Bulacan. So yan, dire-diretso lang ako diyan. Diyan makikita natin diyan yung ginagawang LRT o MRT ba yan. So sabihin ko na lang sa inyo kung nasang lugar na ako. And dito lang muna, let's go. So yun na nga mga chong. So yan, papasok na ako ng arko ng Bulacan. Yan, dire-diretso lang ako dyan. So paglagpas ko dyan, meron akong dadaan ng papuntang Pagkaliko. Hindi ko na maalala kung saan lugar na to. Medyo hindi ko kasi kabisado itong Bulacan na to. So yan, makikita ninyo na madadaanan ko yung arko ng Bulacan. Yan, Bulacan na yan. So yan, dire-diretso lang ako dyan. So pagkatapos ng pagkalampas ko dyan, meron akong kakaliwaan papuntang parang highway na rin yan, parang SLEX yata yan, hindi ko na matandaan. So pagpasensya na nyo ako kung hindi ko masyadong kabisado yung Bulacan. So sinusunod ko lang kasi sa Waze, si Google Map, kaya dire-diretso lang din ako. So mamaya ulit pagdating natin doon, ipapaliwanag ko ulit sa inyo kung saan na ako napadaan, kung saan na akong lugar na napapadaan. So mamaya na lang ulit, let's go.
So, what's up sa inyo mga chong? So, ito hindi ko maalala kung sa araw ko na ako dito makapadaan. So, yung araw ko na yan, hindi ko na matandaan kung anong lugar na ako. So, sinom ko yan. Yung sinom ko yan, hindi ko na matandaan talaga kung saan ng lugar na yan. Yan lang nga, sinusum ko na siya. Kasi hindi ko matandaan kung saan na akong lugar. Medyo, pag sinusum ko, malabo yung titignan kong arko na yan. So, ayan, yan. Sinum ko ulit. So, yun nga, pagpasensyahan nyo na, hindi ko talaga kabisado yung lugar na to. So, basta, papaliwanag ko lang sa inyo kung saan lugar na ulit ako. So, let's go! So, yun nga, yun nga mga chong, pagpasensyahan na ako. Ayun, isusum ko ulit to, yan. Hindi ko tayo ulit mabasa. So, pagpasensyahan nyo talaga ako kasi itong ine-edit ko hindi ko na maalala yung lugar na inaanan ko. So, sinubukan kong mag-edit tapos isum dito. Kaso, hindi ko na mabasa yung nakalagay sa arko. So, basta nasa long way na ako ng papuntang paglabas na yata ito ng papuntang Bulacan. So, pagpasensyahan nyo na talaga ako, hindi talaga ako marunong mag voice over kapag ito yung dinadaan ko mga lugar. So, titingnan na natin ulit kung saan ako mapapadpad, saan na akong lugar. And yun na nga, nakalabas na ako dun sa may arko. So, dire-diretso na ako dyan. Hindi ko pa rin alam kung saan lugar na ako dito. So, nakakalimutan ko kasi ito kasi pag-edit ko medyo matagal din ako mag-edit. So, ang hirap kasi mag-edit dito sa cellphone. So, sana maintindihan ninyo. So, kung sa mga dinadaanan ko, tandaan nyo na lang kung nasang lugar na ako. Kasi, dire-diretso lang kasi ako dyan saka sinusearch ko lang talaga si Google Map. Ayun, titingnan na lang natin ulit sa mga dadaanan natin kung saan lugar na tayo. And let's go. So, ayun na nga mga chong. So, nandito na ako sa Barangay Bangal ba to? O yun, tinitigan ko ulit yung arko. So, sinum ko ulit, hindi ko makita yung pinaka-arko doon. So, nabasa ko kasi dyan kanina, nasa Bangal na ako, Bangal. So, pagdating natin dyan, titingnan natin kung saan na tayong lugar. So, pagka go ko dito, may madadaanan akong isang eskwelahan. So, yun yung Bangal Elementary School. So, makikita natin dyan. So, nagpahinga lang muna ako dyan sa kanto na yan kasi medyo sumasakit na yung pet ko dyan sa pag-drive natin. So, yan, nag-go na ako. And, makikita natin yung lugar na yan. Medyo, hapon na Kasi, mga alauna yata akong umalis mula sa bahay namin. So, yan, dire-diretso lang. So, yung makikita natin dyan sa may kanan, yun yung elementary na sinasabi ko. Madadaanan natin yung Bangal Elementary School. So, hindi ko alam kung saan lugar na to, kung anong lugar ng Bangal na to. Basta madadaanan natin yung elementary. Kasi yun ang tandaan kong lugar na dinaanan ko dito papuntang Zambales. Yan, ito yung sinasabi kong Bangal Elementary School sa may kanan. So, yun, yun lang, tandaan nyo na lang ulit kung saan lugar na ako. So, mamaya na lang ulit, let's go. So, yun na nga mga chong. So, yun, nandito na ako ngayon sa lugar ng sinasabi nilang kagandahan ng Subic. So, makikita nyo sa kaliwa ko, napaka-aliwalas ang lugar na yan. So, napakalaking dagat yung nakikita ko dyan. So, sabi ng iba, maganda raw yung lugar na yan. Kaso, hindi naman yun yung pupuntahan natin. Pero, habang nagdadrive ako,
lagi akong tumitingin sa kaliwa kasi napakaganda talaga ng mga nakita kong mga dagat, may mga bundok pala sa gilid-gilid. Tapos yun, makikita mo yung mga barko na makikita mo dyan. So, yun nga, ayan, napadaan na rin kasi ako dito sa may pinaka Subic kasi ito yung pinaka way din na papuntang Zambales. So, yun na lang, tingnan lang natin ulit yung kung saan ako makakadaan. Let's go! So, yun na nga mga chong. So, yun, napatigil na ako dito sa may traffic. So, nagkaroon kasi ng prosesyon dyan sa lugar na yan. So, hindi ko alam kung saan lugar na ako. So, kasi ito kasing araw na to mahal na araw. So, ngayon lang ako nag-upload dito sa aking YouTube channel. So, kasi syempre, nagkaroon tayo ng trabaho. Tapos hindi tayo makapag-edit. Saka nakapokus kasi ako sa trabaho. So, ayun nga, nagkaroon ng traffic dito kasi dyan dinadaan ng mga prosesyon. Itong mahal, yung nakaraan na mahal na araw. So, ayun, naghihintay lang din ako ng matagal dyan. Kaya, yung araw din yan, ginagabi na rin ako. Saka hapon na. So, mamaya makikita nyo na gabi na ako magbabiyahe. So, naghihintay lang din ako dyan nang matapos yung prosesyon. Tapos, nag-go na ako. And, mamaya na lang ulit. Let's go! So, yun ang mga chong. Ayan, makikita ko na yung lugar na yan kasi makabasa ko na dyan yung pinaka-arko ng ano ba to? Municipality of Castillejos. Yan, lalapitan natin yan kasi para mabasa na natin. Kasi yung mga dinadala nating arko, hindi natin mabasa. Yan, Municipality of Castillejos. Yan. Nadaanan ko na yung lugar na yan. So, lalagpasan na natin para hindi tayo gabihin kasi anong oras na. So, dire-diretso na ako dyan kasi maggagabi na sa pupuntahan ko. So, ayan, kailangan kasi natin medyo magmadali kasi mahirap gabihin kapag magdadrive. So, nag-iingat na rin din ako dyan pagdating ng gabi. So, titingnan natin ulit kung saan lugar tayo ulit mapapadaan, and let's go. So ayun ang mga chong, ginagabi na ako sa lugar na yan. So hindi ko rin na ine-expect na ganitong oras ako na makakapagbiyahe. And yun nga, kwento ko lang, meron din pala ako dyang nakaka-chat na isang organizer. So, hindi ko rin alam kung ano yung sinasabi niya sa akin na magkakaroon daw ako ng joiners. So, yung joiners pala, yung makakasama ko. So, sabi ko kasi walk-in lang ako. So, ako lang mag-isa. So, hindi ko ini-expect na joiners pala yung masasalihan ko saka mapupuntahan ko. So kasi ang pinaka-expect ko walk-in lang. So iniisip ko na konti lang yung babayaran ko kasi walk-in lang ako. So chinechat ko siya kung meron pang available na pwedeng pagpwestuhan dyan sa lugar sa Zambales sa may New Zealand. So ayun nga, naikwento ko lang kasi hindi ko naman ini-expect na ganun mangyayari. Saka wala rin kasi akong alam. Saka wala rin sa plano ko na ganun yung mangyayari. Ang plano ko lang, gusto ko lang puntahan yung Zambales, New Zealand. So ayun na, paggabi na yan. So nag-iingat na rin kasi ako kasi baka kasi medyo may mga sasakyan din na mabibilis na dyan sa highway na yan. Tapos nag-iingat lang din ako para hindi tayo madisgrasya. So dire-diretso lang ako niyan hanggang sa marating ko na yung isang lugar na
na sinasabi sa akin pinaka paghihintayin ko doon sa Zambales, New Zealand. So mamaya na lang ulit, tingnan natin yung lugar ulit kung saan ako mapapadpad. Let's go! So yun na nga mga chong, so yun na, gilabi na nga talaga tayo. So may pinasok ako dyan isang kalsada na medyo maliblib yung lugar. So kasi dito ako dinadaan ni Google Map. So may nakaka-chat na rin ako dyan na isang tao na susunduin ako dun sa may eskwelahan. Basta nakalimutan ko na kung anong eskwelahan yun. Basta sabi sa akin, doon daw kami magkita sa eskwelahan kung saan ako maghihintay. Kasi siya yung magiging guide ko na papunta dun sa looban. Kasi hindi raw maganda kapag ako mag-isa saka baka raw maligaw ako. So yun, dire-diretso lang ako dyan. So meron naman ako nakakasalubong ng mga sasakyan dyan. So medyo hindi ako masyadong na-worry kasi kahit gabi hindi naman masyadong mabibilis yung mga nakakasalubong ko dito kahit madilim. So yun, basta ang gusto ko lang mangyari, marating lang natin yung pinaka point na pupuntahan ko. So mamaya na lang ulit, pagdating ko na dun sa may pinaka-eskwela ng sinasabi ni Kuya. So yun na lang, mamaya na lang, let's go. So ayun na mga chong, ayun na gabi na talaga. So malapit na ako dun sa pinaka destinasyon kung saan kami makikita ni Kuya, kasi siya yung magsusundo sa akin. So yun pala, sa mga dinaanan ko kanina, hindi ko nabanggit yung Olongapo. So dumaan ako ng Olongapo City kanina. So hindi natin na masyadong napakita. So ayun, dito na ako nag-stop. Ayan, tinitignan ko na yung cellphone ko kasi nasa ano na ako, dito na sa may pinaka pin na pinaka pag-aantayan ko kay Kuya. So ayan, chinachat ko na siya kung nasan na siya, and para hindi na ako magtagal dito sa lugar na to kasi napakadilim ng lugar na to, walang masyadong ilaw. Pero may mga tao na dumadaan dyan. Hindi naman nakakaba dyan sa lugar na yan kasi marami naman tao. So i-chat ko muna yung tao na yan na nagpapakita sa akin kung saan ako nakapin dito sa may pinaghihintayin namin. So let's go. So yun nga mga chong, so nandito pa rin ako sa pinaka-pin na destination dito sa paghihintay ko kay Kuya. So hindi ko alam kung nasan siya, pero sabi niya malapit na raw siya. So sinabi niya sa akin maghintay lang daw ako dun sa may eskwelahan. Ito sa sinasabi niya. So medyo nag-aalangan na ako dun sa pwesto ko. So ang ginawa ko nagtanong-tanong na ako dyan sa mga tao dyan. Ayan, medyo madilim talaga sa lugar na yan. Hindi ko alam kung bakit walang masyadong ilaw. Ayan, pero ayan, napadpad ako dyan sa may tindahan. Tapos nagtanong-tanong na ako dyan kung saan yung eskwelahan ng sinasabi ni Kuya. So hindi naman ako nag-worry kasi marami naman tao dyan kahit madilim. Siguro sa mga tao dyan sanay na siguro sa madilim na lugar, pero nag-iingat pa rin ako kasi syempre hindi ako yung taga dito sa lugar na yan. So umandar lang ako konti, tapos mayroon akong nakitang eskwelahan dyan. So yun yung sinasabi ni Kuya na eskwelahan, na dyan ako maghihintay sa eskwelahan na yan para mas madali kami magkita. So titingnan lang ulit natin kung saan kami matadaan mamaya, and let's go. Yun na nga mga chong. So sa haba-haba ng paghihintay ko doon, dumating na rin si Kuya. So
Ayan, umaandar na ako dyan kasi sinusundan ko si kuya dyan. Sa unahan ko. Medyo hindi masyadong nakikita. Pero sinusundan ko dyan sa lugar na yan. So sabi niya sa akin, magigit lang daw sa dadaanan namin kasi sa pupuntahan namin medyo madulas. Saka wag daw ako masyadong magpreno-preno kasi baka raw kasi may tendency na maano ako madulas o madisgrasya. So nag-iingat lang din ako sa lahat ng mga dadaanan namin. So basta sabi sa akin ni kuya na wag daw ako magpipreno sa harapan kasi baka sakali daw na madulas ako sa lugar na yan. So sinusunod ko lang si kuya kung saan kami dadaan at saan kami yung pinaka location kung saan yung dadaanan namin. Medyo ano pa rin medyo malayo pa yung pinaka ano namin dito sa Zambales kasi kailangan talaga yung guide dyan kung paano pumunta, lalong na kapag gabi. So ayun nga, mga payo lang sa akin ni kuya dyan na huwag masyadong magpreno, huwag masyadong magmabilis, saka dahan-dahan lang yung pag-aandar kasi nga yun nga baka daw madisgrasya ako kasi lalong na iba raw yung ano ko dito, yung motor na gamit ko. So ayun, masaya na nasa harapan ko, may nakikita kang ilaw. Ayan, sinusunod ko lang dyan si kuya para alam ko kung saan yung dadaanan. So mamaya lang ulit, titingnan na natin kung nasang lugar na tayo. Let's go! So yun na nga guys. Nadisgrasya tayo, hindi natin expect yan. Ang importante ay safe tayo. Ayun na guys, nandito na ako sa Mananupil Lake dito sa Zambales. So nangyari medyo madilim na. Ayun, tapos magtatayo tayo ng tent ngayon. Medyo medyo gabi na ako nakarating dito. So ang nakakainis lang nadisgrasya pa ako. Wasak. Gastos na yan naman. Pero importante hindi naman tayo na disgrasya ng matindi. Pero nasugatan naman tayo, pero okay lang. Matatalo lang muna ang content. Mamaya na lang. So what's up sa inyo mga chong? So yan, nagpapahinga muna ako saglit. Gusto muna ipahinga yung sarili ko. So mamaya na lang ulit. Bali, papakita ko lang sa inyo mamaya. Let's go. So ayun na guys, no. Ang dami kong naging problema sa paglalakbay ko. So isa pa, ang dami kong nakalimutan. Ang dami kong makakalimutan yung ano ko pa, yung fan ko pa, nakalimutan ko. Nakamadali ko siguro kasi nga iniisip ko kasi na baka gabihin ako sa biyahe. So ang nangyari nga sa akin kanina ginabi nga ako. Tapos yung pagpunta ko dito kwento ko lang, nangyari ay nadisgrasya ako. So pagbaba ko doon sa may parang ilog, bigla akong nadaanan yung bato na hindi ko namalayan. Pagkatapos yung ano ko sa motor, tumumba ako. So yun nga, yung pinakita ko sa inyo na basag na play rings. Ayun, wala tayong magagawa. Basag talaga. Tapos yun, ito pa, sugat pa ako. So hindi natin alam na ganun mangyari, wala tayong magagawa.
Pero thank you na lang kasi walang nangyari sa ating masama na hindi kakaganda sa atin. Buti walang nangyari talagang masama talaga. So nandito na ako sa Mananope Lake. So ang problema lang dito, walang signal. Tapos kailangan mo pang makipag-organize doon kasi kailangan, kung gusto mong makipag-wifi, papa-wifi ka. Yun. So hindi ko alam, nasali ako sa joiners kasi may mga grupo-grupo. Hindi ko rin kasi alam na ganun. Hindi ko alam na nangyari sa akin na ganun, na sumali ako sa joiners. Walk-in lang talaga ako pagpunta dito. Ang pagkakalam ko kasi, kala ko kasi organizer lang yung kachat ko dito sa may Mananope. Yung pala, sinali nila ako sa joiners. Yun. Kaya hindi ko lang kasi na-gets kung ano yung dapat na So yun nga guys, no. So hindi ko na-expect yung power station ko naglolo ko. So bigla siyang tumulog na ganon. So hindi ko alam kung bakit full charge naman tong dinala ko dito sa Zambales. So ginagawa ko, sinusubukan ko na mawala yung tunog, pero pabalik-balik siya. So yun nga, hindi ko alam kung bakit. Nakaproblema na nga ako doon sa motor, nakaproblema pa ako dito sa power station ko. So inaayos ko dyan yung power station ko, pero hindi ko in-expect na ganyan mangyayari. So yun, kung mawalan tayo ng ilaw dito sa aking tent, kung wala tayong ilaw, so matutulog tayo lang, mahimbing ka lang. Yan ang pinakabawi ko sa buong maghapon na pagbabiyahe ko dito sa Zambales, New Zealand. So siguro mamaya na lang ulit. Let's go. Gabi na, dito pa rin ako sa Mananope Lake. So nagluluto lang ako ng kakainin gabi. So ayun nga, bukas kakain ako ng umaga or tanghalian kasi libre naman pagkain dun sa binayaran ko. So lulutuin ko na lahat yung mga pagkain ko dito kasi baka mapanis. Ayun. So pagkatapos ko kumain, saka ako matutulog. Iisip ko ng maaga para makita ko yung lugar dito sa Mananope. Medyo madilim na. Let's go. Hello. Good morning. So 6 o'clock in the morning. Tayo natin mag-ikot-ikot. Maraming tao dito. Yung mga nagbabakasyon din. Tsaka yung mga tao dito mas pinili nila yung mag-campsite kaysa pumunta sa mga dagat. Tingin tayo sa may gilid kasi parang medyo maganda yung view doon. So nandun ako sa harapan ng ilog sa tapat niya. Medyo maganda naman yung niya,
kapaligiran yan. Ikot-ikotan tayo. So iniwan ko na yung gamit doon, di na siguro makawala yun doon. Magandaan lang dito sa Mapanupe Lake, ang dami niyang magagandang mga puno. Parang talaga siya sa mga ibang bansa. Yung kumbaga yung pagka New Zealand niya is parang gayang-gaya. Tayo natin pumunta doon sa kabila. So ikot-ikot lang. Tapos yun nga, nakwento ko na rin sa inyo na yung motor ko nagka-problema, disgrasya ba? Merong nabasag na flarings, pero wala akong magagawa, nangyari na. Pag-iipunan na lang natin yung pambili ng ng flarings. So may mga tao dito na mga ata tong mga to. Nagbebenta sila ng mga pana. Tapos nagbebenta sila ng flute. So marami tayong kulang sa mga natin, sa pang-camping natin. Ganda dito. Tayo dito. Wala tayong upuan. Tapos naiiwan ko pa yung electric fan ko, pero buti na lang kagabi medyo malamig dito. So papakita ko sa inyo yung lugar dito sa Mapanupe Lake. Ganda ng sunset dito. Pakita ko yung kapaligiran dito sa Mapanupe Lake. Maganda dun sa pinaka sunset niya. So 6 o'clock na ng umaga. Maganda dun. Ayan. Tapos ito, maganda dito. Kumbaga, hindi ko alam kung usok ba yan ng motor ng mangga, kasi yung ulap niya yan, nasa tubig. Ayun. Maraming experience na nangyari sa akin bago ako pumunta dito. Lalong lalo dun sa nadisgrasya pa ako kanina. Ay, kagabi.
So balik lang tayo dun sa tent natin. Kunin ko lang yung cellphone ko. Tapos kunin ko yung clicker nito para hindi na ako mahirapan. Balik lang tayo doon. And ang ganda oh. Tapos kunin din natin yung ano. Ganda talaga dito. Sana dito na lang ako pumesto. Hindi ko kasi alam eh. So babalik lang ako doon sa tent ko. Tapos balik tayo doon. Kagandahan dito, pwede din na mag-fishing. Pwede din na mag bonfire din. And ayun, may ilog daw dito eh. Pwede pag-swimingan eh. Pwede daw mag-swimming. Pero hindi ko alam kung saan banda yun. So tatanong ko na lang mamaya. Para doon tayo mag-swimming mamaya. Doon tayo maliligo. So siguro mamaya ang mangyayari uwi ako ng hapon. Pero kung siguro kung nangyari sa akin kagabi ay kahapon, kung maaga-aga ako dito, hindi siguro ako na-disgrasya eh. Kasi gabi na ako nakating dito eh. Saka siguro kung maaga ako dumating, siguro makikita na yung daanan. Saka hindi maganda yung daanan dito, medyo madulas yung daanan, puro buhangin. Pero siguro sana mag-iingat lang mamaya pag uwi. Aagahan ko yung pag uwi ko mamaya para hindi tayo madisgrasya ulit. Anan ko pero kasundan ko na yung ilog kasi dito naman ako dumaan. Ay dito naman yung pinakaano ko. Tapos ang problema pa, nakakainis. Ang dami kong mga kulang. Yung pan ko, nakalimutan ko pa. Tapos yung power station ko, hindi ko ba't biglang nalobat. Eh pino-charge ko naman yun. Hindi ko alam kung pag natatenga yung power station, parang parang siya na kahit di gumagana, nalolobat. Ito yung pinaka ko eh. Hindi ko magawa. Hindi ko marunong mag-vlog, mag-video. Basta kung yung mga sasabihin ko, yun lang eh. Parang hindi ako marunong magkwento ng sarili kong kwento talaga. Pero kung alam ko lang na sa joiners, sana nagano lang ako. Nagbanda lang ako, hindi ako nagmotor. Pero kasi may trail kasi kapag nakamotor ka. Mas na-enjoy mo pag nakamotor. Mas okay siya kapag nagmomotor, kapag pupunta ka sa lugar na gusto mong puntahan. And masarap sa pakiramdam kapag nagmumotor ka. So kunin ko lang yung cellphone, malapit na ako sa may tent. Mamaya na lang. Let's go. Makakabili rin tayo doon next time. Pag-iipunan natin. Ganda eh.
susunod makakabili tayo dyan. Marami ng problema lang talaga. Medyo mahal lang talaga yung drone na mahal lang talaga yung drone. Kumbaga isipin lang muna natin yung mga problema. Nakakayos lang talaga. So, ito yung motor ko. Yan, ito yung nabasag sa akin kasi nahulog ako. Kasi dumaan ako sa may parang ilog na pag ganyan pa ilalim siya. Tapos hindi ko na malayan, meron palang ano dyan, merong bato. Nadaanan ko, na-out balance ako. So ito yung tent ko. Ayan. So sa lahat ng pupunta dito sa Malpunupil Lake, pero magsusundo sa inyo. Susunduin ko ng tour guide doon sa may eskwelahan, sa may elementary. Rabanyes School, Elementary School yata yun. So balik ulit tayo sa tent natin. What's up sa inyo mga chong? Punta tayo sa may tindahan. Tanong natin yung kung saan yung pwedeng makikonnect sa wifi. Bali yung mangyayari dito, meron siyang wifi kaso may bayad. Tapos makikicharge tayo ng ng power bank. So para lang din sa cellphone natin kasi malolobat na. Pabili lang ko yung birch tree. Tapos may tinda kang mineral. So yun na nga, wala pa raw yung wifi. Di pa tayo makapag-connect ng wifi. So dun sa pesto ko, medyo may mga nagtetet na rin. Saka bumili ako ng birch tree. Bumili ako ng gatas pero wala naman silang mineral. So ang dami nating kulang. Hindi tayo prepare. Kasi nga yung pagkakalam ko dito, kapag pumunta ka dito may tindahan. So syempre isipin ko dito yung mga kailangan natin. So wala rin silang mineral. Tapos wala pa raw yung magko-connect ng wifi. Yun. Ay. Hindi ko alam kung paano titiplayin to. So mamaya na lang ulit, titimpla lang ako ng tayo natin mangingin ng tubig. Ayun. Punta tayo dun sa joiners kasi pinapakain na ako dun. Tayo natin buksan tong video na to. Nakakaya pero try pa lang natin. Saan na ba yun? Ano ko ito eh? Wala si ate. Ito natin kung meron ng wifi. Ito natin kung may wifi na. Kaya wala pang wifi? Mga anong oras po? Mga 10 po. 10 pa daw. 10 pa daw yung wifi.
Wala si ate, hindi ko makita. May nagpapakain sa atin. Kumain ka na, kuya. Hi! Tara na. Ayan, dumating na si ate. Nagpapakain sa atin. Mainit. So, what's up sa inyo mga chong? So, ito yung araw na kakain na ako. So, nakakayamang isipin, pero naiiya talaga ako. So, habang kumakain ako niyan hindi ko alam kung magsasalita ba ako o hindi. Pero, ang nararamdaman ko lang dyan is nagugutom ako. So, kumain na ako ng kumain dyan hanggang sa sinulit ko kasi binayaran ko yung araw na yan Yung araw na nagpunta ako dyan sa Zambales, New Zealand. So, inuubos ko na yung pagkain ko dyan, saka babalik ako sa tent ko. And let's go! So, yun na nga guys, no? Ito, nakikita nyo na nagbubukas ako ng pitaka. So, ito yung sinasabi ko sa inyo na magbabayad ako para sa joiners ng 1,100. Hindi ko in-expect kasi na ang alam ko nasa 600 lang, mga ganyan. Kasi ang nasa isip ko noon is walk-in lang ako. So hindi naman ako sumama sa bandila. Nagbiyahe lang ako mag-isa. So wala akong ini-expect talaga. So ang inisip ko na lang, magbayad na lang ako para sulitin lahat ng mga gagawin ko dito sa Zambales, New Zealand. So wala naman ako magagawa, binayaran ko na lang. Ayun na lang, let's go. Tebalik muna ako dun, te. O, sige. Salamat. Busog ka na. Apo, okay na po ako. O, transfer ko na sa dito. Mas makikidaan lang. So, bugsog na ako. Nakakain na ako. Oh. Hindi lang ako masyadong makapagsalita kasi nahihiya rin ako. Kasi ayoko rin ayoko nung magsalita habang kumakain. So, mababait naman si ate. So, binayaran ko na rin binayaran ko din sa Malanupe. Medyo malaki rin binayaran ko, pero okay lang. Minsan na naman sa isang taon to. Saka, pag-iipon na natin yung motor na nabasag. Tapos tambay lang muna tayo dito sa tent natin. Ayan. Ay, nga pala. Ito natin may charge lang ako ng power bank. Baka sakali. Kasi baka malobat tayo. Yung pag-charge dito ng power bank, mayroong bayad. Pero yun pupunta kayo dito, mas maganda yung may dala kayong mga pagkain kasi medyo mahal yung pagkain dito. Kumbaga mayayaman yung mga pwedeng bumili lang dito. Tayo natin kung pwedeng kung pwedeng makicharge ng power bank. Kaya pwede mong dyan, charge po lang di ba may bayad yung pag-charge? Ay, hindi po pwede, sir. Ah. Wala yung mag-charge dyan. Wala pa. Wala po baka tanghali na darating. Tanghali. Hindi namin alam kasi yung mga isa lang Ayun yan. kolekta dyan. Hmm. Siyang nakakaalam kasi, sir. Kami, wala kaming kwan dyan. Sige po. Tayo na lang, sir. Darating mga mamay.
So, ito ang pinakaunahing problema. Electricity. Dito sa Manunupe. Meron naman tayong power station. Ang problema hindi ko alam kung paano nagkaganyan yung full charge naman. So pumunta ako ng maraming problema dito. Karoon ako ng problema. Ganun talaga buhay. Wala tayong makagawa. So, ang gawin ko lang muna dito, magpipicture-picture. Tapos, tambay muna ako saglit. Para maano ko naman yung kagandahan dito sa Manunupe Lake. So, marami kasing nagte-tent dito ngayon. Maraming nagte-tent. Tapos, kagandahan na may mga kotse pa. Ito ang pinakalagustuhan ko sa lahat Ayan yung camper van na yan. Na pwedeng makita nung meron siyang tent sa ibabaw ng sasakyan. So isa rin sa pinapangarap natin yan na magkaroon ng ganyan, kaso nga lang hindi naman tayo marunong mag drive, pero hindi naman imposible yun. Pero kung kaya yan, tambay lang muna tayo saglit. Let's go. So, andito pa rin ako sa Manunupe Lake. So, ang mangyayari, tayo natin bumili ng halo-halo. Minsan lang naman to. May tayong halo-halo. So, sa pesto ko kasi, sa pesto ko. Ngayon sa pwesto ko, init. Hindi maganda yung pwesto ko, pero maganda kasi yung view doon, malapit sa ilog. So may tayong halo-halo. Tapos mamaya uwi na rin. Pero pupunta pala akong Batis mamaya. Sabi sa akin ni kuya, diretso lang daw doon sa dulo. Tapos try ko lang maligo. And ayun, dami ko pa rin naiisip. Nag-aalala kasi ako sa motor ko na nawasak. First time lang yan. May tilim ng halo-halo yun. First time ko pang pumunta dito sa Zambales, tapos ganito pa nangyari. Problema pa. Te, magkano te? Isa lang te. Bakit tulad ang kuya? Thank you. Isa rin po sa inyo. Hiram na po sir ng pang series tayo ng mantar ng talaga. Ayun, nakabili na tayo ng halo-halo. Halo-halo. Minsan lang to Minsan lang to na makabili tayo ng halo-halo dito sa Manunupe Lake, Zambales. So kahit mainit, tuloy pa rin. First time experience dito sa Manunupe Lake. Tapos may mga problema pang dumating sa akin. Pumunta nga ako dito para mawala ng stress, pero stress pa rin.
Okay lang ako dito nasa initan kasi sanay na ako na nasa mainit kasi sa trabaho ko mainit din naman eh. Kaya sanay na ako. Magandaan lang kasi dito, maganda talaga ang kapaligiran. Tapos ang hindi lang kagandahan dito, lahat may bayad. Pero naiintindihan ko naman kasi yun yung pangunahing trabaho nila dito eh. Saka doon sila kikita. Ultimo CR may bayad. Pero naiintindihan ko naman yun. Kaya lahat dito may bayad. Wala lang libre sa mundo. So, uubusin ko lang tong halo-halo ko. Tapos pupunta na ako dun sa Batis. Yung sinasabi ni Kuya. Tayo ko pumunta dun. What's up sa inyo mga chong? So, punta tayo sa may Batis daw. Diretso tayo sa may Batis. Enjoy lang natin itong araw na to kasi mamaya uwi na rin ako. Yeah. Ligo lang tayo sa Batis. Kahit saglit lang. So pag pupunta naman kayo dito, pwede naman dito mag swimming din. Pero sa Batis nga lang. So mas maganda kasing mamaya uwi tayo kasi wala masyadong masakyan. So kanina pinapalipat ako ni ate dun sa may malilim kasi masyadong mainit na dun sa pesto ko. So sabi ko okay lang te kasi hindi naman ako maarte. Saka ayaw ko na palipat-lipat kasi bibit-bitin pa yung mga gamit dun. So okay na naka dun, naka steady lang. Tayo dyan. Maputik pala dito. Tayo dito. Pidisgrasya tayo dyan. Dito okay dito. Hindi magkaroon yung pwesto dito ano. Hindi ko alam kung paano magsasalita. Wala na akong masabi. Basta ang gusto ko lang, nasa isip ko lang doon sa Batis. Tapos tampisaw lang tayo doon. Tapos balik na tayo doon. Tapos mamaya sabi naman ni ate kakain lang daw muna tayo bago tayo umalis. At least nakakain tayo. Mainit talaga dito. Ganyan na lang kasi May mga nagsuswimming ng mga bata. So hindi ko alam kung dito. Wala kasi ako nakikitang naliligong mga matatanda, puro bata. Kaya naman
Kung sasali ako dito sa mga to. Eh, ito to. Agad ka mo, malawin na una yan, tungkol. Oy, para na yan. Dadalong isip ako maligo. Puro bata kasi naliligo. Kaya nga, ikaw, ano, lumang lang. Ay, galip na dito. Oh, ang ganda. Ay, Lalim? Lalim? Yung mga bata naliligo. So, hindi ko alam kung maliligo ba ako, hindi. Yeah. Mamambay na lang ako dito sa may ano, sa may kahoy na putol. So, ang gagawin ko dito, tamang kwento na lang. So, yun, kwento na lang ako. Ito kasi yung talagang kahit mapag-isa ako, nagagawa ko na maging masaya. Hindi ko naman kailangan ng maraming kasama. Pero okay ako eh. Okay ako kapag mag-isa ako eh. Mas napapanatag yung sarili ko. Pero pag marami akong kasama, merong mga naiisip kasi ako na pag meron akong kasama, yung mga tao ko naiisip na kung okay lang ba na kasama ako, okay lang ba na ganito ginagawa ko. Ayoko kasi yung nabubuluhan na kumbaga sinasabihan ako na ganito, ba't ka nag-video. Kasi ayokong nakakarinig ng mga salitang hindi maganda sa pandinig ko. Tapos kapag mayroon nagtatanong sa akin kung vlogger daw ako, ba't daw ako nag-vlog, wala, sinasabi ko lang, ano lang, for experience lang and for safety lang sa camera na to. Ayun. So anyway, kasi na rin lahat. Punta tayo doon. Punta tayo doon. Wala ng mga tao. Ayun, may mga nag. Tayo natin magpagpantampisaw. Tayo lang, patayin ko muna to. So hindi na ako tumuloy doon. Palili ko na lang siguro sa banyo. Sarap sana mag-experience eh. Pero iba kasi yung daanan. Ayoko pumunta sa may dulo. Bala ko sana doon sa may ibabaw. Pero parang di ko may enjoy. So babalik na ako doon. Maliligo lang ako saglit. Tapos alis na siguro ako. Parang hindi ko na masyadong na-enjoy yung sarili ko. Hindi ko na masyadong na ano yung pinupuntahan ko. Halo-halo kasi yung halo-halo kasi yung mga nasa isip ko. So babalik na ako doon. Tapos mag-ayos na ako ng gamit.
para makauwi na. Para maaga tayo makauwi. Tapos iniisip ko bago ako umuwi, grabe kasi yung daanan to, nakakatakot. Bahala na mamaya. Problema pa ako sa motor ko, nakakainis. Mahal pa naman yung ganung clearings. Iipunan ko pa yun. So, balik na ako dun. Mamaya na lang. Let's go. So what's up sa inyo mga chong? So bumalik na lang ako sa tent ko. So kasi mga ilang oras na lang ayos na rin ako dyan. So bago ako umalis may gagawin muna ako. So inaasikaso ko na rin yung mga gamit ko na para makalis na rin. So bago rin ako umuwi, medyo magtitimpla muna ako ng gatas ko kasi nakahingi ako ng tubig dun sa joiners. So bago ako umuwi, magkakape muna ako dyan, saka damdamin ko muna yung lugar, saka kagandahan ng lugar, saka yung kagandahan ng ilog, saka magandang tanawin. So syempre, pag nandito tayo sa lugar na pupunta natin, kailangan natin na damahin at amuyin ang mga simoy ng hangin. Syempre, minsan lang kasi to sa isang taon. Saka syempre, hindi natin alam kung makakabalik pa tayo dito sa lugar na to. So, ayun, siguro mamaya na lang ulit, magtitimpla muna ako dyan ng gatas. Let's go. So what's up sa inyo mga chong? So hanggang dito na lang ang aking video. Salamat sa panonood niyo. Sana i-subscribe nyo ang aking channel at sana wag kayong magsawa na mag-subscribe saka mapanood ang aking channel. So hanggang dito na lang mga chong. Sa mga kapuso, kapamilya, kapatid, laging tandaan na laging magmahalan at huwag magkasakitan. Hanggang sa muli, hanggang sa susunod na pupunta kayo sa aking channel. Okay? Alright? Rock and roll. Peace out. Let's go!